Back for another video at panibagong episode na naman ng reaction natin. Well, kung matatandaan nyo mga kababayan ko, nagtapos po tayo sa pagbibigay natin ng reaction regarding nga po sa mabagal na usad ng ICI mga kababayan. Okay? Dahil nga po, magpasangga ngayon mga kababayan, ay tahimik nga po ang ICI regarding nga po sa patutsada ni Senator Sonny Trillanes hinggil nga dito sa mga Duterte. Na which is, nag-trending po itong pahayag ni Senator Sonny Trillanes a couple days ago na pinag-uusapan ngayon dito sa social media platform. Sa lahat po ng platform yan, mapa YouTube, Facebook, TikTok. At marami pong mga nagko-comment, mga kababayan, na eto nga mga taong bayan, nagtataka nga naman sa pinupunto ni Senator Trillanes na kung bakit nga naman, nasa kanila na ang ebidensya, inilatag na ni Senator Sonny Trillanes yung ebidensya, no? Kung bakit dapat kasuhan itong si Bongo at si Pulong dahil nga po sa mga ebidensyang nailatag na at mga kaukulang dokumento na magpapatunay na merong paglabag sa batas, no? At dito po ay kailangan talagang diretsahang may pasa na sa ombudsman. Kaso nga ang problema mga kababayan, may pagdududa ang taong bayan ngayon. Especially kahit mismo si Yusek Castro mga kababayan, napa-comment na po diyan sa usapin na yan, no? Ano po ba itong kasing pinag-uusapan dito po sa ICI? Ito nga pong di umano ay parang merong pinoprotektahan. Merong merong kinikilingan. Oo, di umano itong ICI. According yan mismo sa mga komento ng sambayan ng Pilipino. Dahil hindi naman po magko-comment ang taong bayan, especially kayo na mga manonood, kung wala rin naman kayo nakikita talaga. Kahit kayo magtataka kayo, oo nga naman, no? Bakit nga ba ang tagal, no? Na hindi man lang pinansin itong mga Duterte. Gayong mismong si Yusek Cabral nga nagsabi na meron 51 billion na insertion itong si Pulong Duterte sa naturang 'di ba? Naturang budget nung panahon ng kanyang tatay, 'di ba? Nung panahon ng kanyang amang si Digongyo. Ngayon, mga kababayan, napapaisip ang taong bayan kung totoo ba ang bali-balita, no? Kayo, kung sa tingin nyo, correct me if I'm wrong, kung mali din ang hinala ko. Pero ako po, mga kababayan, sinabi ko noon sa vlog ko, sa live ko, na itong si, Vince Dizon, ay parang, parang takot na takot kay Pulong Duterte. At never niya nabanggit si Pulong Duterte, no, sa mga nasabing iniimbestigahan. At yan tuloy ay napapaisip ang taong bayan kung totoo kaya yung issue na siya ay tuta ng Duterte, siya ay tuta ni Bongo. Dahil sa pagkakaalam nga natin, itong si Vince Dizon ay appointee ito ni Duterte way back before pa. So, ang sabi nga ng ibang commentator, no, pwede nyo rin i-comment dyan, mga kababayan, na kung saan anong pagkakaalam nyo dito kay Secretary Vince Dizon at kay Magalong na magtropa, magsanggan dikit talaga, no, pagdating sa ICI. Even though kahit na wala na si Magalong sa ICI, 'di ba? Nakita natin nananatili pa rin siya. Sinasama pa rin siya ni Vince Dizon na hindi natin maintindihan rin talaga bakit, ano pa bang kailangan? Ano pa bang kailangan at naandiyan ka? Ano ba yan? Publicity ba yan for 2028 election, 'di ba? So nagtataka ang taong bayan kung baka may katotohanan itong usap-usapan na talagang ito ay bata ni Bongo. Kasi never din naman niyang inimbitan si Bongo, 'di ba, ng ICI. Kaya mismong si Attorney Claire Castro, si Yusek po, mga kababayan, napa-comment din regarding nga dito sa issue na ito. Okay? Regarding dito sa ICI. Ngayon, nagbigay rin siya ng kanyang pananaw hinggil dito sa sa sinasabi ni Senator Sonny Trillanes. So pakinggan natin mga kababayan pakinggan po natin itong saloobin ni Yusek Claire Castro. Ayan Maging pasihan ng pag-iibig. So, let us see. Pakinggan na lang muna natin siya, ha? Para malaman natin anong sentimiento ni Senator Trillanes. 1 billion peso insertions umano ni Congressman Paulo Duterte. Sa isang hearing po sa House of Representatives noong September,
kinonfirm ni yumaong Yusek Cabral na nagkaroon ng 51 billion pesos worth of insertions si Paulo Duterte from 2020 to 2022. So maliwanag na yung statement na yan at na-validate na rin yan doon sa DAA o doon Saka parang hindi naman ito tinanggi ni Congressman Pulong. At ang sinabi lamang niya, ay nagamit naman ito na sapat. Hindi niya tinanggi yun, 51 billion. sa corresponding years na yon. Yan po yan. Ngayon, itong aking statement kanina, in light of itong mga issues dito sa ICI, ito yung pinakamalaking halaga na involved sa corruption dyan sa infrastructure na yan. Ayun na, oo nga, medyo. Pinakamalaki. In 3 years, 51 billion. At nabanggit ito mga kaklira ni Senator Trillanes and SP Soto. Nabanggit ito na parang hindi mo ma-absorb na sa isang distrito ay 51B ang inilaan. At nagkataon itong 51B na to, panahon ni dating Pangulong Duterte. Muli, itong 51B na to, hindi ito itinanggi na na-allocate talaga kay Pulong, kay Congressman Pulong. Hindi ito tinanggi ni Congressman Pulong. Okay? Tuloy. Tapos nila ng kanilang creation is imbestigahan. Pero itong si Paulo Duterte, nung pinatawag nila sa hearing, hindi sumipot. Tapos gano'n na lang. Parang wala na. Parang quits na lang. So ano klaseng ano yan? Yun lang, di ba? May complaint, may pag-iimbestiga, may dokumento. Ano nga ba nangyari? Itanong lang naman yun mga kakli, no? Inisip ko tuloy, baka naman sa dami na kanila mga iniimbestigahan, nahuli. Di ba? Nahuli. Itong kay Pulong Duterte. O baka naman kinukumpleto pa nila yung ebidensya. Di ba? Para sure ball. Tawag dito, certainty. Ay, hindi, ICI naman sila eh. Fact-finding lang naman sila. Magre-recommend lang naman sila ng filing of the case. Ang magtutuloy-tuloy din naman ang pag-imbestiga nito ay ombudsman. Diba? So, let us see. Investigative body yan. Ngayon, sa kasalukuyan, ako, in my private capacity, nagkakanda ako ng investigation against Paulo Duterte at yung 51 billion na yan. Yes. O mga clear, ito yung sinasabi natin. Ito yung totoong good governance. Diba? Good governance, kasi kung alam niya na may anomalya, pinapangalanan niya agad. Kasi alam niya na mababack-upan niya. Diba? So dito, sabi niya, siya mismo, nag-gather siya ng evidence. O, hindi naman siya umiiyak-iyak para humingi ng tulong na i-authenticate yung dokumento. Nahawak niya, hindi. He, on his own, makes such kind of investigation para kung gusto niya sampa ng kaso, diretso. Diba? Diretso. Yan talaga ang dapat. Hindi, alam mo yun, magtuturo pa ng ibang tao na siya ang iuutusan mo, yung dokumentong hawak ko, i-authenticate mo na. Tapos pag hindi mo to in-authenticate, ibig sabihin niya, may tinatago ka, ha? Ganun agad? Ha? May tinatago, may cover up? Kasi ayaw i-authenticate ng secretary? Ganun agad yun? Tapos, sasabihin, yung mga tao, inip na inip sa katotohanan. Ha? Teka lang. Sino ba naglabas yan? Ikaw naglabas, patotohanan mo. Tapos, you are getting the sympathy of the Filipino people na ayaw niyang ilabas yung katotohanan, no? Ayaw niyang i-authenticate yung dokumento ko. Ayaw niya. Ang tao, inip na. Sino ba unang, yung naglabas niyan? Do it. Do it. Do it. Pag nandiyan naman yung mga kakli, hindi naman pwedeng iniimbestigahan yun. Kasi may hawak kang sapat na ebidensya para maging basihan ng pag-iimbestiga. Katulad ni Senator Trillanes, ito yun. Di ba? Ay, ako nga, ginagawa ko nga pero I'm going out of my way. Wala naman ako mandato. But as a private citizen, I have the right. Pero, as a private citizen pa to, mga kaklir, ginagawa niya. Para mapanagot, yung dapat ng panagot sa kanyang paningin. Sa mga hawak niya ebidensya. Yan yun. Diba? Hindi yung tipong maninisi kayo ng ahensya, ng DPWH, o maninisi kayo kay Pangulo. You can do it naman. If you really want to. Para masampan ng kaso, diretso. Diba? Itong nakamandato na ito, hindi nila ginagawa yun. Kumbaga sinasabi niyo po na kung kayo nga kaya nung gawin, bakit yung ICI na may mandato, ba't hindi nila gawin? So should we expect you? Ako, ganun ba talaga, Senator Trillanes, yung talaga yung pakiramdam nyo? Nababagalan kayo sa ICI pagdating sa Duterte? O siguro nga, kasi di ba parang, yun yung pananaw niya, o hindi umaten. So after kayong hindi siputin, so, gagawin nyo. Di ba may ebidensya na dyan, meron na complaint dyan, hindi sumagot yung tao, so what will you do? ICI. May point? Pwede. Pero ayoko pong, on my part,
ayoko naman pagdudahan ang kredibilidad ng ICI. Okay? Mga clear tayo dyan, ha? Kasi malaki din po talaga ang naitulong nila. Sa totoo lang, ha? Malaki po ang naitulong ng ICI para mapanagot yung naimbestigahan na nila. Madami naman na silang nirekomenda na sasampa ng kaso. May mga politiko pa nga. So, hintayin na lang po natin. No? Siguro hindi lang nila naisama si Pulong. Kaya medyo feeling ni Senator Trillanes, namimili kayo eh. Ba't yung Duterte hindi? Well, totoo naman. Totoo naman mga kaklira. Sa totoo lang ha. Napupuna ko rin yan. Napupuna ko rin. Baka naman kasi wala pa lang. Senator Trillanes, nagbigyan yata siyang dokumento. Well, napupuna ko lang. Diba? Meron naman, fact-finding naman kayo. May 2020 admission ang dating Pangulong Duterte na maraming ghost projects. Admitted na yung ghost projects, di ba? So, ba't hindi nyo balikan yung 2016 to 2022 na projects ng DPWH? Di ba? Si Mark Villar nga, naimbestigahan to eh. Pero tungkol dun sa pamangkin niya, right? Tama ba? Naimbestigahan ba yun? Sorry mga hindi ko matandaan. Basta yung tungkol sa pamangkin, sa pinsan yata niya or na-awarda ng project. Hindi ko matandaan kung naimbestigahan yung tungkol sa mga roads, sa mga flood control projects na ginawa sa Las Piñas na parang siniwalat ng ngayong congressman ng distrito nila sa Las Piñas. Tapos, hindi pa rin naiimbestigahan si Senator Mark Villar. Tama ba? Mark Villar. Ito sa ghost projects ng panahon niya. Oo nga, no. Admitted naman yung 2020, tapos siya yung secretary. Pero parang hindi yun lumilitaw. Admitted yun. So, dapat doon pala sa 2020, 2016 to 2020, alam nila may ghost projects, dapat may imbestigahan na yun. May point. Pero still, sabi ko nga, baka overwhelmed lang sila sa dami ng facts. Diba? Dami ng facts na dumarating. At nakalimutan yung ghost projects na inamin dating Pangulo Duterte. Okay, tuloy. Senator Sani, to file charges against Paulo Duterte in the coming days kung matatapos na po itong sinasagawa ninyong personal na effort para mag-investigate. Yes, sa January natin ipafile ito. So, pinapaspasan namin ito. Marami kasi ito eh. At ito, ang very clear dito. O, ito mga clear. Hinintay ba niya yung tulong ng DPWH? Hindi na, di ba? Hinintay ba niya yung tulong ng ICI? Hindi na rin, di ba? Meron silang team. May grupo si Senator Trillanes ng mga kasamang lawyer na volunteers. Di ba? Pwede naman niya pinangangalanda na media-media lang. Pag sinabi niya sasampahan niya ng kaso. Eh, yung iba, nag-i-imbestiga. Mga ka-clear, yung iba, puro imbestiga lang na imbestiga. Imbestiga rito, magaling na imbestigador, imbestiga dyan, imbestiga dun. Wala pa na file na case. Tapos kung kailan namatay na yung tao, saka magsasalita. Oo, involved yan si Yusek Cabral. Hello? Diba? Nung buhay, hindi nagsalita. O, di ba? Madami ganun. Ang tagal na nag-iimbestiga, pero hanggang ngayon, parang hindi pa nakapunta sa DPWH, or sa ombudsman para magsampa ng kaso. Di ba? Fernan Amoy Asim, grabe naman ang apelido mo. Fernan Amoy Asimbaho. Okay yan. Nako Lito, Pilar. Diyos ko doy. Diyos ko Lord. Rosalyn Bellarmino, Dan Zenun. Okay, sige tuloy tayo. Oo. Pero yun ang yun yung kinakasama ng loob niya. So, hindi na siya asa sa ICI. Marami ng trabaho ang ICI. Okay? At, nakumukha nga, no? Hindi natin alam. Anyway, nandiyan naman yung ombudsman. Nandiyan yung DOJ. Diretso naman yata niya. Kinumpirma mismo ni Paulo Duterte na meron siyang at least 49 billion. Sabi 49 billion daw ito, completed daw ito lahat. Ngayon, titingnan natin. Alam niyo, itong DPWH, yung mga inspektor ng ICI, ang dami, pati PNP, AFP, wala man lang sumilip doon sa distrito ni Pulong Duterte. Yun yung mahiwaga dito. What do you think is the reason behind that, Senator Trillanes? Is either takot or karamping lang. Okay. Takot? Talaga? Kaya pala. Pwedeng Kaya pala. Ha? Kaya pala yung iba na nambabash kay Pangulo na naiinip in 4 months. Bakit wala daw napapakulong na politiko? Big fish. Hello, haller. Bulag. Bingi. Yung mga yun. Yung nakikita yung naging accomplishment so far in 4 months. So, kaya pala nung nakaraang administrasyon, ito mga nambabash kay Pangulo ngayon, yung iba, mambabatas pa. Tahimik. Ha? Tahimik ng dating Pangulo, noong panahon ni dating Pangulo Duterte, sa mga anomalyang proyekto ng build. Dahil, takot o kakampi.
Ha? Oh. Enabler pa. Bakit hindi na mapitik-pitik? Tama, oo nga, oh. Sige, sino, maliban kay Senator Trillanes, sino sa mambabatas ngayon ang gusto maimbestigahan? Yung ghost projects natin Pangulo Duterte. Diba? Admitted na yun. Admitted na may ghost projects ng 2020 pa ang dating Pangulo Duterte. Bakit kaya wala sa mga mambabatas nagpapaimbestiga nito? Tanong ko lang naman. Tanong lang naman natin. Diba? Admitted na yun, ha? O ano gusto nyo dun? Sa ganong klaseng pag-admit na ghost projects. Wala lang? Lusot lang? Upload with UST? Ha? Chiro? Omnioy. May ipis pa naman, masarap kasi buhay nila ang kawatan no? May ipis pa na iwan, mahirap kasi buhay nila mga kawatan nun. Yun, no? Di ba? Tapos ngayon, inip na inip sila? 4 months? Yung dumi at kalat nung nakaraang desisyon, nililinis ngayon. Tapos ngayon sila maiinip at ibabas nila yung Pangulo. Eh, nung nakaraan, nanahimik kayo, di ba? Dahil ano? Ano sabi ni Senator Trillanes? Takot? O kakampi? 6 years, hindi kayo nainip. Hanggang ngayon, wala pang ginawa. Tapos 4 months, sinimulan ng Pangulo, inip na inip kayo. Wow. Nabanggit mo po unang-una na of course si Yusek Cabral ang nag-expose itong 51 billion pesos. Now that she's dead, sa tingin niyo po ba ay hihina yung posibleng ebidensya na magtuturo dito kay Representative Duterte sa mga anomalyang binabanggit po ninyo? Hindi po kasi kinonfirm lang naman ni Yusek Cabral yung nasa records. Record na yun eh. So wala ka na magagawa doon. Talaga nandun na yung record na yun. Tapos, dahil record na siya, eh di pwede na simulan. Pwedeng simulan ng investiga doon. Hindi siya hearsay. Kasi nasa record na siya. Kasi nasa records naman na ito ang request niya ni Pulong Duterte, total yan for the 3 years, 51 billion. At si mismong si Pulong na mismo ang nag-confirm 49 billion daw. Sige, pagbigyan na natin yung 2 billion na yun. Pero siya mismo nag-confirm na nag-insert siya ng 49 billion. Eh, imagine niyo, ngayon nga, 1 billion, may kaso ka ng malaki, di ba? Itong mga nakulong, less than 1 billion nga itong mga ito eh. Itong isang 51 billion, itong ICI. Hindi man lang sinilip, di ba? Ilan yung naging investigador dyan? Si Magalong. At itong mga investigador. Nabanggit ka na naman si Magalong. Teka lang naman, Senator Trillanes. Huwag kang ganyan. Paano i-imbestiga ni Senator ni Mayor Magalong ang mga Duterte? Eh, di ba? Idolo niya yun eh. Di ba? Hindi siya nagsisising sinuportahan yun kasi genuine. Si dating Pangulo Duterte. Di ba? Sabi niya, may word siyang ginamit eh. Lahat ng ginawa ni Pangulo, dating Pangulo Duterte, yun yung leadership sa kanya. Diba? Pati EJK. Walang kasalanan si dating Pangulong Duterte. Ikaw naman, Senator Trillanes, nakakasama ka naman ng loob eh. Dati mong kasama niyan eh. Pareho pa kayong taga-PMAyer. Tapos sasabihin mo, wala man lang ginawa si Mayor Magalong para sampahan ng kaso ang Duterte? Ikaw naman, ano ba, Senator Trillanes? Eric Yap nga lang eh. Na di umanong BFF ni Pulong Duterte, di na pangalanan agad eh. Imbestiga pa siya noong 2019. Hanggang ngayon, hindi siya nakapag-file diretso ng kaso laban kila Eric Yap tungkol sa rocknetting. Huwag kang ganyan, Senator Trillanes. Tatampo sa iyo yan si Mayor Magalong eh. Talaga, Di ba mga ka-clear? Bakit di niya ginaganyan si Mayor Magalong? Galing pa namang investigador nun, di ba? Kinikilalang investigador yun. So paano niya sasampahan ng Duterte? Paano niya sasampahan ng kaso ang kaibigan, di umano, ni Kong Pulong na si Eric Yap? Ikaw talaga naman. Senator Trillanes, hangang-hanga pa naman ako sa'yo, tapos gaganyanin mo si Mayor Magalong. Nag-iimbestiga yun. So, huwag ganyan. Pareho lang kayo nag-iimbestiga. Yun nga lang, mas mabilis ka magsampa ng kaso. Hayaan natin kasi kinukumpleto niya pa yung dokumento niya. So, nung namatay ngayon si Yusek Cabral, sabi niya, sangkot si Yusek Cabral after so many allegations were already made. Diba? Ayan mga kababayan, i-stop muna natin. So, yun, narinig nyo. Parang pino-point out nga din dito ni Yusek Castro na based on sa kanyang reaction dito, pagbibigay ng opinion na parang pa rin siya, may point of view
si Senator Trillanes para sa kanya. Pero at the same time is hindi rin naman natin may tatanggi na malaking tulong din talaga ang ICI. Pero aside from that, mga kababayan, nakikita naman natin yung point of view na topic na ito na talagang sabi nga ni Sentry, nababagalan siya sa at sabi naman ni Yusek, yun yung pakiramdam ni Sentry, 'di ba? Yun kanyang opinion yon. And based in our opinion as well, even kayo mga kababayan, for sure, nagtataka din kayo bakit parang hindi makasuhan ng mga Duterte, 'di ba? Which is nakikita ko dito mga kababayan, itong si Yusek, syempre kumbaga naninimbang siya kung sino bang mas may punto, 'di ba? Kung ang ICI ba or si Senator Trillanes, 'di ba? Sinabi ni Yusek Claire na totoo naman ba't hindi balikan yung 2016 at yung 2022, 'di ba? Kasi naman kumbaga nailatag na ebidensya na andyan na. Ang gagawin na lang naman ng ICI diyan talaga kung tutusin mga kababayan, be-verify yung mga papers, after i-verify ng mga evidence, ipapasa and recommend mo sa ombudsman na kasuhan. 'Di ba? Kasi bakit may nakapag-fact findings na kayo. So meaning to say mga kababayan, kaya itong si DOJ Secretary Remulla, okay? Sa DOJ, ito po ay ito po ay sinabi niya mismo na parang may napagtatakpan pagdating kay Bongo. Bakit hindi raw mabigyan ng tawag dito ng recommendation ng ICI si Bongo at si Pulong. Nabanggit na po yan Sec Remulla sa DOJ po, no? So ngayon mga kababayan, pati si Yusek Castro is nagtataka rin, no? Oo nga naman, 'di ba? May 'di ba? May mga nailatag ng ebidensya sa Senator Trillanes, and then according sa mga ebidensya 'di ba? Facts naman, 'di ba? Kaya hindi maintindihan rin talaga ng taong bayan, ano bang meron ICI? Ano bang meron sa mga Duterte? Yan ang katanungan 'di ba, na malaki. Ano bang meron at bakit hindi makasuhan? Ano bang meron at bakit hindi kayo makapagbigay ng recommendation para kasuhan si Bongo, 'di ba? Sila Bongo, sila Bato, sila Pulong Duterte, 'di ba? Parang nga pinatatamaan ni Yusek Castro rito si Leviste na puro pamidya lang, paingay. Kasi nga, mga kababayan, isang valid point na sinasabi dito ni Yusek Claire, yung nga naman, bakit nga naman ngayon ka lang magdadadakdak kung patay na? Bakit nung nabubuhay, meron ka palang kopya, bakit nung nabubuhay hindi mo i-final yung case na yan? Kung meron ka talagang matibay na ebidensya, sinamahan pa ni Marcoleta, di ba? Kung meron ka talagang matibay na ebidensya, bakit hindi mo ilatag? Di ba? Kasi nga, ang ginagawa ni Leviste, nakakahiya, mga kababayan. Alam nyo po kung anong ginagawa niya? Mind control sa mga tao. Chismis. Ginagawa niya ng issue, yung mga pangalan na naandun, sa DPWH nung doon sa listahan, doon sa nakuha niya sa office sa apilitang kinuha niyang files kay Yusek Cabral, 'di ba? Dapat, 'di ba, kung maglalatag ka ng ganyan, mayroon kang ebidensya na bakit ito bang na ito 145 billion na ito, ito ba ay nagastos ng tama? Hindi. 'Di ba? Unlike kay Senator Sani Trillanes, kung i-compare natin si Leviste, mga kababayan, si Leviste po, utak lugaw. Si Leviste po, may sipon pa sa utak, mga kababayan. Hindi pa niya po alam kung paano ang tamang proseso ng pagkakaso. Kasi kung alam niya, bakit hindi siya magkaso agad in the first place? Meaning to say, alam niya from the very beginning na ingay lang yung gusto niyang mangyari. Diba? Exactly the point. Yung sinasabi ni Yusek Claire, na may possibility talaga na tama yung sinasabi ni Sentry na takot. Possible na takot or possible na kakampi. Kasi nga, ang pinopoint ni Yusek nga doon sa sinabi ni Sentry, bakit nga naman nung panahon ni Digong, yung sa build, tahimik nga naman sila. So meaning to say, tama yung pinopoint ni Sentry.
yung point of view na sinasabi ni Senator Trillanes dito ay may kabuluhan. Dahil bakit? Dahil sinasabi mismo rin di ba? Yung findings din Yusek Castro na sinasabi niya na di ba, may posibilidad na takot talaga dahil yung panahon nga ni Digongyo tahimik nga sila. Di ba? At posibleng takot. Bakit ngayon nag-iingay yung mga mambabatas na yon at binabas si Pangulo? Di ba? Ganun yon. Pero ang pinupunto kasi dito ni Senator Trillanes, ang mga Duterte. Di ba? Ang mga Duterte, especially si Pulong, si Bongo, yung mga mastermind ng build. Di ba? Wala na siyang problema kay Digong. Nasa ICC na si Digong. Ang problema na lang ni Senator Trillanes, bakit, 'di ba? Hindi nabigyan ng ng ICI itong si Pulong at natatakot ba sila kay Pulong, 'di ba? So, yung sinasabi natin na dapat pagtuunan yung point of view na yon, mga kababayan. 'Di ba? Na talaga namang kumbaga nakakapagtaka. 'Di ba? Pagbigay sa atin ng kumbaga pag-aalala sa kaisipan natin na bakit nga ba? Ano bang meron dito sa Duterte na ito at hindi nyo kayang banggain? 'Di ba? Na kayong mga mambabatas, ni isa sa mambabatas ngayon. Totoo yung sinasabi ni Jose Claire Castro rito. Real talk ito Yung tatanungin mo ang sambayan ng Pilipino at tatanungin mo rin ng madiin ang mga mambabatas na ni isa ba sa mambabatas ay meron bang nag-imbestiga dito sa 51 billion allocate na insertion sa budget nung panahon ni Duterte, ni Digong, 'di ba? Na ibinigay kay Pulong Duterte, na which is 'di ba? May katunayan na, may katibayan na may findings na itong talagang nagkaroon, 'di ba, ng mga ghost project. 'Di ba, may allocate na mga project, 'di ba, na ghost project pala na hindi pala tapos, 'di ba, na pinabayaan pala dito sa build na ito. Kaya ito yung malaking sampal na katotohanan sa mga ngayon, mambabatas, na bakit si Sentry nga lang. Ang dami rin kasi nagtatanong na mga kababayan, kahit naman kayo 'di ba, na mga manonood natin dito sa live natin ngayon, nagtatanong din kayo na sa sarili nyo, oo nga, bakit nga ba si Sentry lang ang katangi-tanging kayang bumangga sa Duterte? Di ba? Bakit nga ba? Ano bang meron sa mga Duterte para katakutan or para hindi pansinin or imbestigahan ng mga mambabatas? Meron bang itinatago? Meron bang sabuatan? Meron bang kasi hindi pwedeng hindi mapaisip ang taong bayan, especially, 'di ba? Pera yan ng sambayan ng Pilipino ang pinag-uusapan dyan. Di naman pera ng isang tao yan. Diba? Okay lang sana kung pera lang ng isang tao yan, wala tayong pakialam. Pera natin yan Diba? Remember, yung 51 billion, hindi pera ng Duterte yan. Pera po ng taong bayan yan. Lahat ng mga hinahawakan nila na pera dyan sa Senado, sa Kongreso, lahat po yan pera natin. Diba? Kasama na yung pera nila. Na mga taxes din na binabayaran nila sa BIR, na mga taxes din natin, 'di ba? So ito 'yun, mga kababayan. Ito yung nakakapagtaka na yung mga maiingay din dati, 'di ba? Maiingay din dati. Pero ngayon, parang nagtahimikan na hindi natin maintindihan kung bakit sila tahimik. Kung bakit parang nabahag ang mga buntot nitong mga na ito, 'di ba? Ulupong na dating maiingay. Ngayon wala, 'di ba? Si Libiste, bunganga na lang ng bunganga. Ngaw-ngaw na lang ng ngaw-ngaw. Pamidya na lang ng pamidya. Ingay na lang ng ingay. Kasi nga, ang target nila rito, yung kamangmangan ng ibang Pilipino. Kasi alam nila maraming ibang mangmang alam nila maraming mangmang na DDS. Alam nila yan. 'Di ba? Alam nila may mga maniniwalang DDS or makakarinig sa kanila. 'Di ba? Kasi nga mangmang hindi marunong mag-isip ng tama walang sustansya ang utak sa mga tuwid. 'Di ba? Na hindi na kung tutusin, pwede mong tanungin si Libiste, kahit sa personal, tanungin mo si Libiste, sige nga, sige, pagpalagay na natin, yung allocate, allocate project na yan, is worth ganito, yung insertion na yan, worth ganito, ang tanong, diba, tatanungin mo si Libiste ngayon, ang tanong, saan to nagastos? Diba?
Oh, may facts check ka ba? Meron ka bang list? Meron ka bang ebidensya? Or nag-iingay ka lang? Kasi kung meron ka ebidensya, ba't di? And the next question, follow-up question mo kay Libiste, ba't di ka nagkakaso? Di ba? Ba't di ka nagkakaso? Bakit si Trillanes kaya magkaso? Bakit ikaw, Libiste, di mo kaya? Oh. Bakit nag-iingay ka lang? Di ba? Oh. So, yun mga kababayan, yun yung comparison dito between sa may alam at dunong-dunungan lang. Di ba? Kasi si Libiste, dunong-dunungan lang eh. Oh. Dunong-dunungan lang yan. Pero kung tutusin, walang alam eh. Ingay lang ang ginagawa. Sa makatuwid, di ba? Ano lang, singaw lang. Oo. Ang lumalabas sa bunganga, pero walang impact. Okay. Unlike kay Sentry, di ba? Kahit sumingaw man ang bunganga niyan, may impact. May suntok. Di ba? Oh, may lagapak. Ganun yun, di ba? Kaya maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa ating live ngayong araw na ito, ngayong gabing ito. No? Sama po kayong sulok ng mundo na maraming salamat po mga kabenggador at mga ano natin dyan, kababayan natin na talagang sumusubaybay dito sa atin sa Bengador. Maraming salamat once again. Ito po muli ang inyong lingkod. Magsama-sama tayo for another topic, another live streaming. Ito po ang inyong kabengador, Tirador Pico at your service. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo at Happy New Year sa lahat ng Pilipino saan man sulok ng mundo. Thank you so much po. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later.